palambutin na natin itong ating pato. Tapos pag malambot na siya, ipiprito natin para maging fried pato. Pressure cooker na yung gamitin natin, guys. Let's go! Ayan guys, pinatay na natin yung pressure cooker ng ating pinalambot na pato. Tanggalin lang natin yung pressure niya para tanggalin natin yung pressure niya para hindi sasabog. Tingnan natin kung malambot na. Bango na. Ayan guys, malapit na tanggal yung init niya. Dapat ganyan, malambot na. Wow! Yan na yung pato natin guys. Gawin natin, malambot na. Pwede nang i-prito. Ayan guys. Sarap po niya i-prito. Kahit yung sabaw niya, dami pong sabaw. Bakit? Daming kang sabaw. Dinamihan mo naman. Prito natin maya lang guys. So ayan guys, piniprito na natin yung pato. Para maging fried pato na siya guys. Yan ay pinalambot natin ng matagal. Malambot na yan. Ayan, diprito lang natin. Masarap siya yan guys pag naprito na. Ayan guys, medyo okay na itong fried pato natin. Mapula na siya. Maya kunin na natin siya guys. Mas maganda sana nito kapag madaming mantika talaga. Yung nakalutang sa mantika. Pero dahil hindi isa lang naman ito guys, sayang naman yung mantika natin. Pinagtsagaan na natin na ganyan lang. Balik-baliktarin lang natin. Hindi yung kaluguan natin ng mantika. Dapat pa-crispyhin natin ng gusto para masarap. Hindi ko alam kung magkasing sarap lang ito at saka ng itik. Ang itik kasi guys, sobrang masarap din yun. Sanggono. Yan ang marami dyan sa Sanggono Rizal. Yung sumasahod ako noon, bumibili ako ng fried itik. Ang masarap na guys. Ayun guys, luto na. Ang sarap na nito. Isang buong pato. Magmukbang kami mamaya ni Mrs.